kanyang integrity o yung kanyang parang honor, dito mo makikita mo yung tao parang pasensya na, hindi ko masasabi sa inyo yung pinagkwentuhan namin dahil sa hindi ako nagpaalam na ikikwento ko sa inyo yung ano. Alam mo yung ganyan, yun yung tinatawag na class. Di ba? Kasi yung iba dyan, pinipilit na violente si BP Sara Duterte. Alam mo, lahat ng tao nagagalit. As a matter of fact, hindi masamang magalit. Totoo lang baka sabihin ng iba dyan, hindi, di ba, ano yan, masama. Hindi yung masamang magalit. Ang sabi ng Biblia po is, in your anger, do not sin. Di ba? Pero yung magalit ka, yan po ay parte ng isang tao. Emotion yan Ang importante dyan, yung galit mo ay hindi mo aaksyonan ng mali. Kaya nga yung sinasabi nilang violente si Vice President dahil nasabi niya yun doon sa meeting. Ang tanong, inaksyonan niya ba yun? Una, hindi naman niya actionan yun hanggang hindi siya patay. Di ba? So, hindi niya ina-actionan yun. Bakit magiging violente? Dito nga kitang-kita mo yung kanyang pagiging classy. Kasi alam mo yung class, hindi po kasi nabibili yan sa totoo lang ang dami kong nakakahalubilo na naka-Patek, naka-Rolex, o pagka sa babae naman, naka-Chanel, naka-Hermes na bag. Diba? Talagang yung sandals din, Hermes pa rin. Talagang napakalupit. Nabili sa... Diba? Sa totoo lang napakalupit. Pero yung class wala. Ang ingay sa elevator, diba? Ang ingay sa coffee shop, chismisan ng chismisan kaliwat kanan. Kahit yung hindi naman dapat ilabas sa publiko, ichichismis niya. Kasi nga yung class wala. Ang class hindi yan nakikita doon sa yung gaspang baga. Kasi may mga magagaspang Hindi ko sabi si BP Sara. Alimbawa, yung sinasabi nila kay Robin, na si Robin parang basagulero magsalita, parang lasing lagi. Oo, pero may class yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. May class yan. Meron niyang yung... pag sinabi niyang hindi niya sasabihin, hindi niya sasabihin. Pag naging tapat siya. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit nung binitaw niya, di ba, tinanong namin siya noon. Sabi ko, kung sakali ba na ikaw ay tawagin ni BP Sara Duterte bilang Vice President for 2028, ikaw ba ay papayag? Alam mo, una niyang sagot, sabi niya, basta okay si Digong. Alam mo yung parang sandali, si BP Sara Duterte kukuha siya, hindi si Digong. Bakit si Digong? Kasi nga, yung kanyang talagang, sabi niya nga, utang na loob na pagiging public servant, walang ibang nag-encourage sa kanya na kung hindi si Digong. Kaya sa kanya niya tatanong. Alam naman po natin, totoo lang, ito alam naman ito, medyo, hindi ito publiko, pero... Kahit magkakaalyado yung si PRRD siyempre at anak niya si BP Sara Duterte at si BP Sara Duterte kinabaste, magkakaiba ho yan. Tandaan ninyo, hindi ho sila pare-pareho ng circle of friends. As a matter of fact, pansinin niyo si BP Sara Duterte hindi madikit sa PDP. Pansinin niyo yan Kahit ang kapatid niya, ang chairman, tama, president pala, ang chairman si Gusi. Kasi nga, iba yung circle of friends niya sa circle of friends ni PRRD, ni Baste. And yet, etong si Robin, he has the guts to say kung sakaling imbitahan siya ni BP Sara Duterte, tatanong sa tatay. Diba? Ibig sabihin niya yung tinatawag na merong may isang salita na mahirap makuha nga yung panahon na ito. Totoo lang Kaya marami nag-aaway-aaway. Kaya nga daming status sa sa IG tsaka Facebook Mga magkakaibigan nagpaparinigan para mga tanga. Mag-usap na lang kayo. Ba't kayo nagpaparinigan? Kasi yung mga nagpaparinigan, yan yung mga walang itlog yung mga yan, walang bayag yung mga yan Pagka may problema, wag na magparinig. Sabihin mo na lang, pare, medyo dehado itong sinabi mong to sa akin Medyo hindi ata tama to. Ganun. Kung talagang meron kang bayag pero kung yung tapang-tapangan lang, puro parinig, yung mga magkakaibigang babae, panayang parinigan, di ba? Ako na-irritate na ako siya ganun. Sa totoo lang Kasi ilang beses na ako chinismis ng kung sino-sino Ang daming chismis na ginawa sa akin. Hanggang ngayon naman Hanggang yung may namatay pa nga na nagchismis sa akin na may anak daw Di ba?
At totoo lang, di ko na pinapansin yan. Sa dami-dami ng hindi ko na nga alam kung bayot ba ako o may anak ako. Magkakaiba eh. O bugaw daw ako o manyak daw ako. Ano ba? Mag-usap-usap naman kayo. Gawin yung isa yung chismis para tugma-tugma. Ano ba talaga? Mahilig ako sa babae o sa lalaki? O bot? Bye. Kaya pala banat bye 6-1. Agoy. Di ba? Pakinggan natin, tuloy natin. Si Banat Bay, daming sinasabi. Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng department. I told you! Kaya importante yung confidential funds at saka intelligence funds. Yan kasi yung pangag talaga eh. Ano ko eh. Alam mo kasi, ang tunay na leader, actually, natutunan ko din to, sinabi rin sa akin ni Yorme to, nung nagkakape-kape pa kami. Oh, Yorme, di na tayo nagkakape. Bikini men. Dalaw tayo kay Mocha, magkape tayo doon. Kasi ngayon may coffee kiosk na si Mocha, kaya dalawin nyo, masarap yan. Diyan sa may likod ng SM, San Lazaro. Kape tayo dyan, Yorme. Hindi, isa sa mga sinabi sa akin ni Yorme nun. Ang tunay na leader, hindi siya mag-aantay ng problema. He will create the problem and solve it. Hindi ibig sabihin literal na you will create Ibig sabihin mag-iisip ka na kaagad. Ano ba ang mga posibilidad na maging problema? Halimbawa sa negosyo. Ano ba ang posibilidad na maging problema dito sa negosyo ko? Hindi ka talong ng talong sa isang negosyo nang hindi mo inaalam kung ano yung maaaring maging problema. Maging sa trabaho. Halimbawa, mag-OFW ka. Ano ba ang maaaring maging consequence nito? Kung sakaling pumunta ako ng ibang bansa, mag-OFW ako, ano ba ang mga consequence nito? Siyempre, hindi pa pwedeng, hindi kasi, meron akong kaibigan, sabi, malaki daw kita dun sa Japan. Kaya doon na lang ako pupunta, di ba? Magtatrabaho ako doon. Isipin mo dapat anong consequence niyan. Una, hindi ka makakauwi. Yung mga anak mo, baka mamaya maging pariwara yan. Kung hindi pa meron niyang kasi may kailangan ng bata binabantayan hanggang certain age bago maging adult. Ako talaga as much as kaya mas maano sa akin madikit sa akin o malapit sa puso ko ang mga OFW kasi sa totoo lang yan ang isang bagay na sana hindi nangyayari kung meron tayong magandang gobyerno. Kung maganda ang pasahod sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, yung mga kababayan natin na nag-OFW, hindi naman sila pupunta dyan eh. Sa totoo lang. Hindi naman sila pupunta dyan. Dahil lang gusto nila mamasyal, hindi. Pagpapasyal, okay lang. Pero kung trabaho, hindi sila. Mas gusto nila makasama ang buong pamilya nila. Sinong gusto maging malungkot sa ibang bansa? Akala kasi, alam mo, ang mga OFW, siyempre nagpo-post siya ng mga magagandang mga tanawin, magagandang mga picture-picture. Pero deep inside them, they're sad. Bakit? Ako, nangyari sa akin yan eh. Pantakin mo, entertainer kami noon ako noon, manager, sound engineer ng grupo ko noon, time na yun sa Qatar. Christmas. You have to be happy because you're a performer. Di ba? Ganyan eh. Kailangan ka smile. Yes, todo smile ka. Pero deep inside mo, umiiyak ka. Bakit ako naandi dito during Christmas? Pagkatapos doon na lang talaga kaya maraming nauuwi sa mga lasinggero dyan dahil pagkatapos ng trabaho, doon mo na lang ilalabas magiinuman kayo ng mga katrabaho mo. Hindi ko masasabi masama, yun Ang akin lang, if there is a way para maiwasan yung ganyan, gagawin naman ng OFW yan. Dito na lang sila magtatrabaho. Pero kung wala talagang kwenta ang gobyerno natin, tulad ngayon, walang plano sa OFW. Puro lang sila reactive. Yung para bagang nagre-react lang sila na nagre-react
pag may problema na. Hindi nila kinikreate yung problem na. Halimbawa, yung etong ginawa nilang ang tawag dito, yung ginagawa nilang evil ang mga Chinese. Tapos binan nila yung mga pogo. Wala akong problema doon. Ako, galit ako sa sugal sa mga pogo. Pero sana ginawan nyo ng paraan. Kasi alam mo, maraming kumakausap sa akin ng mga server, mga waiter, waitress, even managers ng mga restaurant. Sabi nila, humihina daw sila. Sabi ko, bakit? Hindi, kasi ang kinikater talaga namin, mga Chinese, Korean. Ano ba nangyari? Sabi ko, sabi, di ba, nung nawala yung tsaka grabe kasi yung crime dito sa Malate, kinikwento nila. May mga nadudukutan, na-snatchan. Kasi sabi ko nga, agree ako na tanggalin yung pogo, tanggalin ng lahat ng mga kriminal. Whether Chinese, Korean, Vietnamese, okay yan, tanggalin natin yan. Pero dapat merong kang kapalit na gagawin to attract them. Ang problema, wala. Wala tayong ginagawang sa tourism. Kasi nga, yung presidente natin hindi visionary. Hindi siya yung advance mag-isip. Mataas mag-isip, kaya mataas talaga. Pero yung advance mag-isip, hindi siya ganun. Yun ang problema natin A leader should be a visionary. Bakit? 'Di ba sabi nga, a man without a vision, without a country or without a vision is mawawala o malulost. Ano ba yung mismong verse na yun? Maganda kasi yung verse na yun. Maganda yun. Laging nasa utak ko yun yung about the vision. My people perish without a vision. Yun. Sabi dito, where there is no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Ang ganda niyan. Yet ito'y para sa mga tao Pag ang isang leader walang vision, walang plano, walang gustong makamit, at hindi niya nakikita yung mga problema, hindi niya nakikita yung gustong gawin, wala mangyayari. Kaya nga tama dito si VP Sara Duterte. Di ba sinabi ko na siya ng isang araw to bago ko pa napanood tong news na to? Yung plano niya nga sa DepEd, yung maiwasan yung ganito. Kasi alam niyo kung bakit? Trend dyan Whether in entertainment or anything, what's happening in the States will soon happen to the Philippines. Bakit? Kasi yung kultura nila na pilit ginagaya ng mga Pilipino, yung colonial mentalism na colonial mentality, lahat ng paano gagawin, mas gusto nila gayahin ng mga Pilipino. So ito naman mga Pilipino, may utak Indio. Alam mo yung utak Indio? Indio yung tawag sa atin noon nung tayo pa ay sinasakop ng Espanya, na sunod-sunuran lang tayo. Kung ano ipakain sa atin, yun lang. So ganun tayo, meron tayong utak na kailangan meron tayong nasa taas. At yan, lagi natin nilalagay dyan yung western countries such as America. So pattern na yan. Kung anong nakikita natin sa Amerika, sa Europa, matik yan. Tingnan nyo, mangyayari rin yan sa Pilipinas. Kaya nga ang ganda ng dito, pinapakita dito ni VP Sara Duterte na may vision siya. Nakita niya na yan noon na mangyayari sa Pilipinas yan. Yung mga shooting sa school. Kung saan ang hinayaan natin at hindi natin pinulitika siya sa DepEd, hindi naman siya magre-resign dun Hindi naman siya aalis dun. Kung pinabayaan lang natin yung pinagbibintang nila na confidential funds, hindi. Sana hindi nangyari itong mga ito. Kung hindi nila pinulitika si VP Sara Duterte. Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung
gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Mahalaga rin para sa bise ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, Ang pagbabaan kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? Yan. So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Ako agree ako dyan. Yan yung agree ako. Alam mo, medyo sablay yung laging sinasabi nung iba na ibabaan yung Facebook, YouTube. Hindi yan na solusyon. Yan yung utak ni Ontiveros na makitid. Utak Ontiveros yan, yung ganyang style. Kasi kahit anong ban mo dyan, meron at merong lalabas at makakagawa ng paraan ang mga kabataan. Ang kailangan dyan, yung mismong SOCMED. Tama yung sinabi ni Robin eh. Ipatawag yung Meta. Pag hindi nyo nasolusyonan yan, bakit nagkakaroon ng access ang mga kabataan dyan? At bakit ang tagal nyong i-down yung mga video? Yun ang iban mo. Yung mismong Facebook. Kasi pag binan mo na makapasok yan sa Pilipinas, wala na yan. Hindi na makakapasok yan. Kahit anong gawin mo. Hindi ko sinasabing iban yung Facebook ha. Pag hindi sumunod yung Facebook, pag hindi sumunod yung YouTube. Kaya nga sabi ko nga sa inyo importante rin na yung leader may utak. Magkakatulad lang ni Ontiveros ang leader. Sus, patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Talagang para tayong magkakaroon ng another what is empathy? Ayun. Gano'n na lang, yun na lang. Magkakaroon tayo ng ganyan. Oh, by the way ha, mga kababayan, baka iniisip nyo ko ano to sinisinghot-singhot ko. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo to. Nabili ko lang to. Kung gusto nyo, may art to cut dyan. Hindi ko to po-promote dahil lang gusto ko i-promote ha. Pero nakatulong sa akin. Itong Lush na yung pang reflux. Kasi lagi akong ina-acid. Ano ko na yan lalo na pagka maraming mga darating na event na nai-stress ako.